sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng nagbabadyang peligro, isang katahimikan ang bumalot sa paligid ng marinig ng mga tao ang pangalan ni Ye Junlin, ang paghinga ng marami ay nagkabuhol-buhol, at sa kanilang mga mukha ay bumakas ang hilakbot. Siya nga, pautal na sabi ng isang lalaki, habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ang Diyos ng pagpapatay na may puting buhok, Ye Junlin. Isa pang tao ang napasinghap, totoo ba ito? Parang hindi ko maisip na gagawin niya ang ganito. Siguradong isang huwad, hindi ba? Ngunit ang pangatlong lalaking nanginginig sa takot ay mariing tumugon, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang mga taong nasa tabi niya, eksaktong tulad ng mga nabalitaan? Sa ilalim ng anino ng pag-aalinlangan, may pabulong na bulong mula sa isang tao na halos takpan ang kanyang bibig. Pero ayon din sa mga tsismis, ang kanyang sinasakyan ay ang sinaunang Diyos ang halimaw, ang Kunping. Mabilis na sumagot ang isa sa kanila, halata ang inis sa kanyang tinig, naniniwala ka dyan, matagal nang nawala ang ganitong klase ng halimaw sa Kunlun Realm, paano niya ito magiging sinasakyan? Ang naunang lalaking nag-uusap ay napailing, malamang pinalabis lang ng mga usisero, kahit pa makapangyarihan si Ye Junlin, hindi niya magagawang magkaroon ng Kunping bilang sinasakyan, huwag na tayong mag-usisa pa, sa ngayon, ang magagawa na lang natin ay ibigay ang ating mga gamit upang mailigtas ang ating sarili. Sa malalim na pag-iisip ng Peking Ye Junlin, isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, mukhang natangay na naman sa patibong ang mga mangmang na ito, panahon na upang kumilos. Bahagya niyang itinaas ang kamay at walang emosyon na nag-utos, Li Wuji, tanggapin mo ang kabutihang loob ng ating mga kapwa Daoists. Sa kaunting kilos, unti-unting hinugot ng Peking Li Wuji ang kanyang espada. Ang malamig na talim nito ay dumulas sa hangin na tila nagbabanta ng kamatayan. Opo, guro. Sa isang iglap, lumundag siya sa gitna ng mga tao, hawak ang matalim na espada. Kayong may utak, alam niyo na ang dapat gawin, ilabas na ang inyong mahalagang gamit, huwag niyo akong pilitin na simulan ang pagkatay. Isang malawak na takot ang bumalot sa karamihan. Ibibigay na namin, huwag mo lang kaming saktan, sigaw nila, nanginginig sa kaba. Pagkatapos, itinaas ang kanyang espada at sumigaw sa itaas, lahat ng nasa itaas na palapag, lumabas kayo at ibigay niyo ang mga singsing niyo. Kung hindi, huwag niyong sisihin ako kung maging malupit ako. Subalit, sa itaas ng pangalawang palapag, walang tugon, tahimik na tahimik. Nang makita ito, nag-aalimpuyong tumingin ang Peking Li Wuji, ano ang ginagawa ng mga tao sa pribadong silid, nagkukunwaring patay, gusto niyo ba akong personal na dumaan sa inyo? Kasabay nito, isang lalaki sa kulay lilang balabal ang nataranta. Ginuli, huwag, sa loob ay may dalawang panauhin mula sa Guangzhou, may mabigat silang pinagmulan, mangyaring pag-isipan muna. Ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan sa tinig ng Peking Li Wuji nang sumigaw siya. Kahit gaano pa sila kahalaga, kailangan pa rin nilang magbigay ng respeto sa aking guro. Kung matalino kayo, lumabas na kayo ng maayos, kung hindi, kapag ang aking guro ang kumilos, hindi na kayo makakaligtas. Isang malalim na tinig ang dumaan sa hangin, kapwa Daoist, kami ay mula sa Askeng Dao sect ng Guangzhou, maaari ba kayong magbigay pansin sa amin sa pagkakataong ito, nangangako kaming dadalaw sa inyong Profound Heaven sect sa hinaharap. Sa narinig, napuno ng pag-aalinlangan ang isip ng Peking Li Wuji, Askeng Dao sect, isa itong nangungunang sekta sa silangang rehiyon, pangalawa lamang sa Feather Immortal sect, narinig ko pang ang may ilang immortal na lumitaw mula sa kanila. Ngunit kahit ang Feather Immortal sect ay tinanggihan ni Ye Junlin, siguro. Humigpit ang pagkakahawak niya sa espada habang bumagsak ang kanyang ngipin sa pagniwi. Pag-usapan na lang natin ang hinaharap sa ibang araw. Sa ngayon, lahat kayo ay bumaba rito alang-alang kay Master Li. Sa isang iglap, dalawang figure ang lumitaw, tahimik ngunit puno ng kumpiyansa. Ang isa, isang matandang kultibador, ito ay si Fan Dezheng, nakatayo ng matikas habang magkasalikop ang kanyang dalawang kamay sa likod. Ang isa pa, isang babaeng kultibador, ito ay si An Miaoyi, matalim ang tingin, tigmok ng di matinag na awtoridad. Nang makita ito, nag-alab sa galit ang Peking Li Wuji nang makita ang mga bagong dating, itinutok ang espada. Ikaw, walang galang na bata, ano ang ibig mong sabihin sa pagtitig kay Guro Li? Nagpapakatigas ka ba? Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang sigaw ni An Miaoyi, puno ng galit, sino ang tinatawag mong walang galang na bata? Bago pa makapagpatuloy ang sagupaan, agad na pumagit na si Fan Dezheng, mahina ang boses ang bumalot sa hangin. Miss, huwag kang padalos-dalos,
hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Sa isang kisap mata, tumindig si Fan Dezeng, sinusuri ang mga figura sa harap niya. Walang duda, ang apat na ito ay si Ye Junlin at ang kanyang mga kasamahan. Gaya ng sinasabi sa mga balita, kahit hindi ko matukoy ang kanyang virtual immortal cultivation, narinig kong bihasa siya sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas. Mas mabuting mag-ingat. Sa mabigat na pag-iisip, buong loob niyang iniabot ang isang bag ng yaman, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Narito ang 5 milyong high-grade spirit crystals at ilang mahihinang kasangkapan ng espiritu, mangyaring tanggapin ito, kapwa Daoist, at iparating kay Virtual Immortal Ye na ito ay isang munting alay mula sa aming Askeng Dao Sect. Ikinuyom ng Peking Li Wuji ang kanyang mga kamay habang hawak ang yaman, ang isang patuyang ngiti ay lumitaw sa kanyang labi, alam mo ang dapat gawin, iuulat ko ito ng tapat kay guro pagbalik ko. Sa tabi, nag-aalab sa galit si An Miaoyi, Uncle Fan, ano ang ginagawa mo? Habang lumalayo, lihim na napangiti ang Peking Li Wuji, hehe, hit and run pagkatapos magpakitang gilas, napakasarap, ang makaharap ang isang Mahayana Realm Cultivator ay nagbibigay ng matinding presyon, pero salamat sa aking pambihirang kakayahan sa pag-arte. Pagkatapos, ang Peking Ye Junlin ay bahagyang itinaas ang kamay, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng autoridad, tinanggap ng ginoong ito ang mabuting hangarin ng lahat ng kapwa Daoists. Magkikita tayong muli. Sa matinding hinanakit, itinakip ni An Miaoyi ang kamay sa gilid ng kanyang baywang, Uncle Fan, labis mo akong binago. Nang marinig ito, maingat na itinaas ni Fan Dezeng ang kanyang kamay, nagpapaliwanag, Miss, pinoprotektahan ko lang ang iyong seguridad, kung hindi tayo nagpakita ng paggalang, batay sa malupit at dagwang reputasyon ni Ye Junlin, siguradong pinatay niya tayong lahat, hindi nga niya iginagalang ang Feather Immortal Sect, kung may nangyari sa iyo. Ako ang magiging makasalanan ng Askeng Dao Sect. Habang pabalik sila sa itaas, muling humigpit ang kamao ni An Miaoyi, gaya ng amo, gayon din ng alipin, ang Ye Junlin na ito ay sobra na, anong karapatan niyang umasta ng ganito sa silangang rehiyon? Huminga ng malalim si Fan Dezeng, tumitig sa kawalan, sino ang nakakaalam, ang kanyang kultibasyon ay hindi matukoy, kamakailan lang, pinatay niya ang isang virtual immortal mula sa Feather Immortal Sect, ang mismong guro ng banal na anak ng Feather Immortal Sect. Napailing siya habang nagpatuloy, nakakaawa siya. Lumakbay ng libu-libong milya upang patayin si Ye Junlin. Ngunit sino ang mag-aakala na ang lalaking iyon ay sadyang itinago ang kanyang tunay na lakas? Sa huli, si Zhu Yang ay malupit na nawasak. Sa sandaling iyon, nag-alab ang determinasyon ni An Miaoyi, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakatikom. Dapat akong maging mas malakas, ako mismo ang wawasak sa huwad na nilalang na ito. Muli, tiningnan siya ng bahagya ni Fan Dezeng, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tama ka, sa iyong talento, balang araw ay lalampasan mo ang Tribulation Transcendence Realm, marahil ay aabot pa sa immortalidad. Huwag kalimutan, taglay mo ang Star Immortal Body, isang kakayahang hindi nagkakalayo sa Sun Immortal Body ng banal na anak ng Feather Immortal Sect. Bumaon ang determinasyon sa puso ni An Miaoyi. Huwag kang mag-alala, Uncle Fan. Magte-train ako ng walang humpay. Sa loob ng kanyang isipan, Ye Junlin, hintayin mo ako. Sa bundok, sa ilalim ng malamig na hangin, ang Peking Ye Junlin at ang kanyang grupo ay naupo sa damuhan. Napangiti ang Peking Bai Xiaoxi, hinahawakan ang kanyang palso. Hehe, napakabisa ng pangalang Ye Junlin, sa tuwing magnanakaw tayo, nagtatagumpay tayo. Napatawa ang Peking Li Wuji, itinaas ang kanyang kamay, putang ina. Muntik na akong mamatay kanina, buti na lang at sumuko ang Venerable mula sa Askeng Dao Sect, kahit isang Venerable, kailangan akong igalang, hahaha. Ngunit walang humpay ang pangungutya ng Peking Hong Chenny, tumingin ka nga sa sarili mo, sila ba ay magalang sayo? Hindi, iginagalang nila ang Blade Demon Li Wuji, at sino ka nga ba? Isang hamak na tauhan lang. Nang marinig yun, nag-alab ang galit ng Peking Li Wuji, hinawakan ang kanyang espada, handang bunutin. Sino ang tinatawag mong hamak? Hindi ba ikaw rin ay isang babaeng inupahan sa Fengchun Pavilion? Iniisip mo bang isa kang Fairy Hong? Nag-alab ang galit ang Peking Hong Chenny, aba, sisirain ko ang bibig mo. Ngunit isang mabigat na sigaw ang sumabog, ang tinig ng Peking Ye Junlin ay umalingaw-ngaw. Tumigil kayo, akala nyo ba ay kaya nyo na? Hindi kayo mahalaga, madali ko kayong palitan. Kung may utak kayo, matuto kayong magpakatino. Sa takot, parehong nagmamadaling umurong ang Peking Li Wuji at Peking Hong Chenny, basang-basa ng pawis.
Itinaas ang kamao ng Peking Ye Junlin at mariing nagwika, ngayong panahong ito, pinakamarami ang daloy ng mga tao, dapat tayong makakuha ng huling trabaho, at pagkatapos, maghiwa-hiwalay na tayo. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, isang dambuhalang nilalang ang lumipad sa kalangitan, nilulunod ang paligid sa isang malakas na bugso ng hangin, napaatras silang lahat, titig na titig sa halimaw sa itaas. Nanlaki ang mga mata ng Peking Ye Junlin habang nagpaisang nagwika, ano ito? Sa pangangatag, napaupo ang Peking Li Wuji sa lupa kasama ang dalawa, nakakatakot, anong uri ng halimaw ang ganito? Muling lumingon ang Peking Ye Junlin sa dumadaang nilalang, naghahabol ng hininga, phew, buti na lang at hindi tayo tumigil, kung hindi, malamang hindi sapat ang katawan natin para punan ang pagitan ng mga ngipin nito. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng kampo, nakaupo si Bai Xiaoxi sa kandungan ni Hong Chenny. Isang kuntentong ngiti ang iginuhit sa kanyang mukha, napaka-komportable, salamat, Senior Brother Hong, aniya, habang mahinang hinihigpit ang kanyang pagkakaupo. Sa tabi, nakahilata si Ye Junlin, ang kanyang mga salaming pang-araw bahagyang bumaba sa kanyang ilong. Little Hong, matatapos na ang panahon ng iyong parusa, may malaking sorpresa ang master para sa iyo. May pilyong ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos, inutusan niya si Bai Xiaoxi, ang tono puno ng kasab-ikan, Xiaoxi, kunin mo ang espesyal na chocolate ice cream na maingat na inihanda ng master. Agad namang sumagot si Bai Xiaoxi, hawak-hawak ang isang malamig na kono ng ice cream, natagpuan ko na, ang ice cream. Muling nagkaroon ng bahagyang ngiti si Ye Junlin, ang kanyang tinig puno ng panunukso. Little Hong, ito ang pinakamalinamnam na malamig na inumin sa buong mundo. Alam kong pinaghirapan mo ang nakalipas na 3 buwan, kaya't inihanda ko ito ng espesyal para sa iyo. Huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ng master. Nag-aalangang tinanggap ni Hong Chenny ang ice cream, ang kanyang tinig mahina, salamat master. Ngunit sa kanyang isipan, nagdududa siya, gusto ba ng yena ito na pahiyain ang henyong ito hanggang sa huli, paano ko ito kakainin? Sa sandaling yun, napansin ni Ye Junlin ang kanyang pag-aalinlangan at bahagyang itinaas ang kanyang salaming pang-araw. Anong problema, Little Hong, hindi ka ba nasisiyahan sa gantimpala ng master? Walang ibang nagawa si Hong Chenny kundi ang dahan-daang dilaan ng ice cream, pagdampi ng malamig na tamis sa kanyang labi. Agad siyang napako sa lugar. Ang kanyang mga mata naglaki sa gulat, icy cool, natutunaw sa bibig, masarap ito. Mukhang hindi ako niloloko ng yena ito sa pagkakataong ito. Samantala, isang sigaw ang palm unit sa katahimikan. Master, nasa loob na tayo ng Wu Province, balita'y magbubukas ang lambak ng hari ng gamot sa loob ng ilang araw, bulalas ni Li Wuji. Sa gilid, patuloy na ninanamnam ni Hong Chenny ang ice cream, ang kanyang mukha punong-puno ng kasiyahan, napatingin si Li Wuji at bahagyang napalunok. Si Senior Brother Hong, parang napipilitang kumain. Pinahihirapan ba siya ng master? Kailangan niya pang magkunwaring nasisiyahan? Napakahirap siguro para sa kanya. Napakunot noo si Ye Junlin, Medicine King Valley, ano yun? Mabilis na sumagot si Li Wuji, puno ng sigasig, ang Medicine King Valley ay isang kayamanang lupa na puno ng pambihirang materyales, kayamanang makalangit at pambihirang gamot, hindi dapat palampasin. Biglang lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema. Na-detect ang pagpasok ng host sa Wu Province, ang lokasyon ng check-in ay na-update, mangyaring kumpletuhin ang check-in sa lambak ng hari ng gamot upang makuha ang malalaking benepisyo. Nang makita ito, napangiti si Ye Junlin at bahagyang tumayo, oho, mukhang interesante ito, matagal na rin tayong naglalakbay, tingnan natin kung ano ang meron sa Medicine King Valley. Makalipas ng ilang sandali, sa Wu Province, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, 4 na figure ang nakatayo sa labas ng Dragon Gate Inn, nakabalabal silang lahat, nagmistulang mga anino sa kadiliman, si Ye Junlin at ang kanyang mga alagad. Tumingin si Li Wuji sa engranding gusali at bahagyang ngumiti, Guro, ito ang pinakamalaking bahay panuluyan sa loob ng 100 milya, maaari tayong manatili rito ng ilang araw habang hinihintay ang opisyal na pagbubukas ng Medicine King Valley. Pinagmasdan ni Ye Junlin ang karatula, bahagyang sumimangot. Isang pamilyar na pangalan, ayos, dito tayo titira. Sa kanyang hudyat, dahan-daang pumasok ang pangkat sa loob ng bahay panuluyan, isang waiter ang agad na sumalubong sa kanila. Bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang, mga iginagalang na panauhin, mangyaring pumasok. Isang sulyap lang ang itinapon ni Ye Junlin sa paligid bago nag-utos, waiter,
ihanda mo kami ng disenteng pribadong silid. Hindi na nag-aksaya ng oras ang waiter at patuloy na nakayukong sumagot, agad-agad, mangyaring sumunod sa akin sa ikalawang palapag. Habang paakyat sa hagdanan, lumapit si Hong Chenny kay Ye Junlin at bumulong, "Guro, bakit kinakailangan nating magtago?" Marahang huminga si Ye Junlin, waring may bahid ng pangungutya sa tinig, "Ang reputasyon ko ngayon ay napakalawak, malamang ay marami akong masugid na tagahanga, kapag nalaman nilang narito ako, tiyak na mag-uunahan sila para sa aking lagda." Napakatinding abala niyan. Napataas ang kilay ni Hong Chenny, sa kanyang isip, napangisi siya. Talagang hindi mo pwedeng gamitin ang karaniwang loika para unawain siya. Sa kanilang pag-upo sa pribadong silid, itinataas ni Ye Junlin ang kamay upang tawagin ang waiter, "Mayroon bang inirerekomendang putahe rito?" Mabilis na naglabas ng menu ang waiter at ngumiti, "Opo, may ilan kaming pambihirang putahe, sigurado akong magugustuhan ninyo ang mga ito." Kasunod nito ay sinimulan niyang ipaliwanag ang mga natatanging pagkain, mula sa braised lion's head na gawa sa laman ng isang nascent soul realm howling wind lion, hanggang sa sweet and sour carp na may bahid ng dugong true dragon. Biglang kumislap ang mata ni Bai Xiaoxi habang itinuturo ang isang kakaibang putahe sa menu. "Paano naman ito? Parang masarap." Mabilis na tumugon ang waiter, puno ng paggalang, "Napakahusay ng inyong paningin, iginagalang na panauhin, ang ulam na ito ay mula sa isang extreme ice rat, bawat hiwa ng karne ay kasing linaw ng nyebe." Nagulantang si Bai Xiaoxi, halos mapunit ang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha. Hindi pwedeng kainin ni Rat ang sarili niyang lahi." Napangiti si Ye Junlin at tumikim, "Maliban sa snowflake jade meat, dadalhin mo ang lahat ng nabanggit mo, isa-isang ihain ang mga ito." Mabilis na naglaho ang takot sa mukha ng waiter, napalitan ng tuwa. "Matagal nang walang bumibili ng mga ganitong putahe, mukhang nakatsamba kami ng mayamang panauhin, kaagad po, ipapaalam ko sa kusina upang unahin ang inyong order." Samantala, si Bai Xiaoxi ay nanginginig, patuloy na umiiyak, "Rat ay napakaganda, bakit kinakailangang kainin si Mausi?" Biglang nagtaas ng kamay si Li Wuji, ang kanyang tinig puno ng seryosong pag-aalala, "Guro, bakit hindi na lang tayo maghintay sa Kunpang para sa pagbubukas ng Medicine King Valley?" Sa halip na magalit, isang mapanuksong ngiti ang sumili sa mukha ni Ye Junlin, "Hindi mo ito naiintindihan. Dahil nabanggit mo na ang pagbubukas ng Medicine King Valley ay isang malaking pangyayari, natural lamang na maranasan natin ang kasiyahan dito. Sino ang nakakaalam, maaaring may maganap na interesante." Napahanga si Li Wuji sa malawak na pananaw ng kanyang guro. "Tunay ngang napakatalino ninyo, guro, hangang-hanga ako sa inyong pag-iisip." Ngunit hindi pa natatapos ang kanilang pag-uusap nang biglang magsalita si Hong Chenny, binaba ang boses sa pag-aalala, "Shish, may mga nag-uusap tungkol sa atin." Bahagyang lumingon si Ye Junlin, tila hindi nagulat, "Natural lamang, marami akong tagahanga, hayaan nating marinig ang mga kwento ng aking dakilang nakaraan." Ngunit habang nakikinig siya, isang hindi kapani-paniwalang pagsasalaysay ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Napakasama, ilang linggo ang nakalipas, nakita ko ang walang hiyang si Ye Junlin, ang mga spirit crystal na pinaghirapan kong ipunin sa kalahati ng aking buhay, ninakaw niya lahat. Hindi lang yun, pati 6 na grade 7 na artifact, 30 mystic rank na talisman, at 5 earth grade na tableta, tinangay niyang lahat, ang hayop na yun, dapat siyang parusahan. Akala ko ako lang ang malas na nahuli ng matandang yun, mukhang marami pala tayong biktima. Sa galit, biglang tumayo si Li Wuji at hinugot ang kanyang espada. Paninirang puri, lahat ng ito ay kasinungalingan at kahibangan. Sa isang sulok, lihim na tumatawa si Hong Chenny, sinisiyasat ang narinig, "Ye Junlin, mayroon ka ring sandali ng pagkamuhi ng masa, ito ang hinahangad ng mga tao, ang pagbagsak ng isang Diyos." Ngunit kalmado lamang na inilapag ni Ye Junlin ang kanyang baso, "Huwag kayong padalos-dalos, malinaw na may nagpapanggap na ako para makapanloko, tila sila rin ay biktima, at ikaw, Little Hong, kung gusto mong tumawa, gawin mo na." Bahagyang nag-aalab ang mata ni Hong Chenny, bahagyang pinigilan ang sarili, ngunit hindi napigil ang magbiro, "Ang mga patay na lang ang hindi natawa rito, Master." Napailing si Ye Junlin, "Napaka-peking galit niyan, Little Hong." Ngunit bago pa lumamig ang usapan, may panibagong ingay mula sa labas, isang matalim na usapan tungkol kay Fairy Hong. "Balita ko, napakaganda ni Fairy Hong, may kakaibang alab at karisma. Ngunit nang makita ko siya,
tila may kakaibang pagkakaiba, para siyang isang babaeng galing sa isang mababang lugar. Tumpak ang iyong sinabi, batay sa mga taon kong pagdalaw sa mga ganitong lugar, tila isang ordinaryong babae lang si Fairy Hong, hindi ko maintindihan kung bakit siya iniidolo ng marami, ang totoo, naririnig ay tsismis, ngunit ang makita ng personal ay katotohanan. Tama ka, kaibigan, nang makita ko si Fairy Hong noon, muntik na akong maglaway, ang bahaging iyon, tunay na kamangha-mangha, gusto ko sanang maangkin yon. Sa pagkarinig nito, bahagyang napatingin si Li Wuji kay Hong Chenny, ngunit nakita ito ng dalaga este ni Hong Chenny, kaya tagad siyang bumaling at napasigaw. Junior Brother Li, anong tinitingnan mo? Bahagyang napasandal si Li Wuji habang pinupunasan ang kanyang mukha, halatang may takot sa kanyang tinig. Si Senior Brother Hong, huwag kang magalit, ang totoo, tinangay lang ng hangin ang buhangin sa aking mata, huwag kang magkakamali ng akala. Habang hawak ang tasa ng tsaa, may bahagyang ngiti si Ye Junlin, Little Hong, kailangan mong maging mas mapagparaya, bukod dito, pinag-uusapan nila ang impostor, na isang babae, ikaw ba ay babae, bakit tila ikaw pa ang pinaka-naiinis, sinipat niya si Hong Chenny, na bahagyang nanginginig sa galit, habang muli siyang humigop ng tsaa. Little Hong, mukhang ganap mo nang tinanggap ang titulong Fairy Hong, kung hindi, bakit ganito kalakas ang iyong reaksyon? Dumagundong ang tinig ni Hong Chenny sa silid, hindi ko yun tinatanggap. Tinignan siya ni Ye Junlin nang may ekspresyong panunuya, patuloy na nakangisi, tila hindi kumbinsido, oh. Sa sandaling yon, hindi na napigilan ni Hong Chenny ang galit, dali ang tumayo, ang kanyang mukha pulang-pula at sumigaw, talagang hindi ko yun tinatanggap. Ngunit sa mismong sandaling yon, bumukas ang pinto at lumabas ang waiter, dala ang kanilang mga hiniling na pagkain. Pagkatapos, nakangiting inilapag ng waiter ang mga putaheng may nakakaakit na halimuyak, mga iginagalang na panauhin, narito na ang inyong mga order na ulam, nang makita ito, pumula ang mata ni Bai Xiaoxi, tila isang gutom na hayop habang tumutulo ang laway, ang bango, hindi ko na kayang maghintay. Bahagyang tumawa ang waiter at yumuko. Mangyaring magpakasaya sa inyong pagkain, iginagalang na panauhin, ako'y aalis na muna, ngunit ipagbigay alam lang kung may kailangan kayo. Habang hawak ang chopsticks, umusal si Ye Junlin, kalmado at tiwala, sige, kumain na tayo, ang katotohanan tungkol sa impostor ay lalabas din sa tamang panahon. Habang lumalabas ang waiter mula sa pribadong silid, napakunot ang kanyang noo, waring may bumabagabag sa kanya, parang pamilyar ang mga panauhin na iyon. Samantala, sa kabilang mesa, tahimik na nakikinig si An Miaoyi, bago bumaling kay Uncle Fan. Uncle Fan, narinig mo ba? Ang lahat ay nagmumura kay Ye Junlin at sa kanyang grupo. Kung ako ang tatanungin, ito ay nagpapakita ng damdamin ng bayan. Ngumiti lamang si Fan Dezeng, mahinahon habang hawak ang chopsticks, Miss, nagtatangkilik lamang sila sa walang kabuluhang chismis. Ang mga dalubhasa sa ganung antas ay hindi kailanman matitinag ng panlabas na bulong-bulungan, kahit libu-libo ang humatol sa kanila, ano naman ngayon? Habang ngumunguya ng pagkain, naiinis na sumagot si An Miaoyi, Uncle Fan, bakit lagi mo nalang ipinagtatanggol ang matandang hambog na yon? Bahagyang pumikit si Fan Dezeng, tila nais umiwas sa usapan, sige, hindi na ako magsasalita pa, kumain na muna tayo. Hindi nalalayo sa kalidad ng ating Askang Dao sect ang mga pagkain dito, subukan mo. Samantala, natapos na sina Ye Junlin at ang kanyang mga alagad sa kanilang pagkain, habang lumalabas mula sa pribadong silid, puno ng kasiyahan si Bai Xiaoxi, halos bumundat sa kabusugan. Ang sarap, rat ay busog na busog, habang naglalakad sila palapit sa mesa ni An Miaoyi at Fan Dezeng, napansin ng dalaga ang tingin ng kanyang tiyuhin sa grupo ni Ye Junlin. Uncle Fan, ano ang tinitingnan mo? Tanong niya habang hawak ang mangkok ng pagkain. Bahagyang lumingon si Fan Dezeng, sinusuri ang aura ni Ye Junlin habang paalis ito. Ramdam ko ang kanilang lakas na tila hindi masusukat, lalo na ang lalaking nangunguna sa kanila. Para bang may kung anong pumipigil sa akin mula sa kaloob-looban. Nag-aalalang nagtaas ng kilay si An Miaoyi. Paanong nangyari yun? Isa pang virtual immortal, kagabi lang nakasalubong natin si Ye Junlin. Tapos ngayon may isa pa. Mabigat ang tinig ni Fan Dezeng habang hawak ang chopsticks, dahil paparating na ang pagbubukas ng Medicine King Valley, tiyak na ang bahay panuluyan na ito ay umaakit ng napakaraming makapangyarihang kultibador. Mace, dapat tayong mag-ingat sa labas. Makalipas ang ilang sandali, sa dilim ng gabi, isang malademonyong anino ang lumitaw sa harap ng Dragon Gate Inn,
Ang mga kasamahan ng Evil Snake Clan ay nakapaligid sa kanya, nag-aalinlangan. Dakilang mataas na pari, tiyak ba kayong ngayon na ang tamang oras para kumilos? Tanong ng isa. Ang kanyang tinig bahagyang nanginginig sa kaba. Mahigpit na hinawakan ni Yelugo, ang mataas na pari ng Evil Snake Clan, ang kanyang baston at ngumiti ng malagim, upang pahinain ang depensa ng lahing tao. Ngayong gabi magsisimula ang massacre, mula sa bahay panuluyan na ito. Sa kanyang utos, nagsimulang kumilos ang kanyang mga kasamahan, ang kanilang mga galaw tiyak at mabilis. Simula na, itayo ang Illusory Dream Grand Formation, ang lahat ay para sa banal na digmaan ng Nether Abyss. Sa loob ng ilang sandali sa Dragon Gate Inn, nagkalat ang mga ukit ng sinaunang mga ruin sa sahig, dingding, at kisame. Sa gitna ng kaguluhan, isang kasamahan ng Evil Snake Clan ang nag-usal ng mahiwagang orasyon. Sa paggabay ng lila dugong, hayaang hinabi ng ethereal scales ang panaginip, isang lason ang lalamon sa kaluluwa, isang daang bangungot ang magpapahirap sa puso. Sa sandaling yun, itinaas ni Yelugo ang kanyang baston, inihahanda ang isang makapangyarihang sumpa. Panatilihin ang lubos na konsentrasyon, takpan ng buong bahay panuluyan, wala dapat magkamali, kahit isang makaligtas. Maaring bumagsak ang buong plano, ang ating Evil Snake Clan ay nag-alimena ng di mabilang na eksperto ng lahing tao sa harap ng digmaan gamit lamang ang teknik na ito. Ang mga kultibador na wala pang virtual immortal na antas ay malulubog sa walang katapusang bangungot, hindi na kailanman magigising. Sa labas ng Dragon Gate Inn, makikita na unti-unting nag-uumapaw ang asul na enerhiya mula sa mga formation na kanilang inilagay sa loob. Kapag nabuo na ito, kahit isang daluo true immortal ay hindi makakawala. Dumagundong ang tinig ni Yelugo. Samantala, sa loob ng bahay panuluyan, ang mga alagad ni Ye Junlin ay isa-isang bumagsak sa mahimbing na pagkakatulog, napangisi si Yelugo, ang kanyang mga mata puno ng kasamaan. Sa wakas, ang lahing tao ay mabibilanggo sa walang hanggan nilang bangungot.